So guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So ito yung report ng pulis ng Beverly Hills. No, yan ay hindi magsisinungaling yung mga pulis dyan. Hindi basta-basta mga pulis yan guys, no. At gusto lang pagtakpan ni BBM yung ginawang kasalanan, no, ng kanyang asawa na si Liza Araneta. Regarding doon sa pagkamatay ng isa nating kababayan na si Tantoco. So ayan na, at nagsalita na rin si Atty. Tikia. Talagang literato at legit yan mga kaibigan. So panoorin natin yung video na to. No? Maraming salamat sa inyong suporta para malaman pa ng taong bayan. Ikalat nyo na rin, no? Para hindi tayo nililigaw na kung sino man yung namumuno sa ating bansa ngayon, para lang pagtakpan yung mga kasalanan nila dito sa atin. So yun guys, simulan natin nito ang video. Let's go! Nasa 12,000 shares and counting na ang expose na ito ng veteranong kolumnista at dating ambassador na si Bobby Tiglao. Dito pinangalanan si First Lady Liza Araneta Marcos na isa sa mga huling taong nakasama ni Rustan's heir Paolo Tantoco na namatay sa US dahil sa paggamit ng cocaine. Sinuri ni Tiglao ang record supervisor ng Beverly Hills Police na nakapirma sa dokumento. Lumabas na tunay ang pagkatao ni Donna Kersey na siyang pumirma sa police record. Kung ang political analyst na si Professor Malu Tikia ang tatanungin, ngayong napangalanan siya, napakahirap mong sabihin hindi totoo ang dokumento na galing mismo sa Amerika. pero napansin ni Tikia ang sinabi niyang diversion ng Marcos Jr. government. Ayon sa kanya, ginagamit ang ibang issue para ilayo ang tensyon ng publiko sa pagkakasangkot ng First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Ang ginagamit ngayon ay ang balitang may Maltese passport daw si Defense Secretary Gibo Teodoro. Ano ang ibig kong sabihin? Itong administration na ito ay napakagaling. May PhD sa diversion. No? Magda-divert sila imbis na i-explain sa public. Ani Tikia, dugtong ito sa kidnapping kay former President Duterte sa ICC. Sa timeline niya, March 8 ngayong taon namatay si Tantoco kung saan una nadawit ang First Lady. March 11, lumabas ang ICC warrant kay Duterte para ilihis raw ang issue. Kaya questionable ang pagputok ng issue ngayon kay Teodoro isang araw pagkatapos lumabas ang report ng Beverly Hills Police. March 8 pa yan. Diba? March 11 yung kay Presidente Duterte. Lumabas yan ng July 13. July 14 may diversionary tactic. At makikita mo, napakalalapit yung biglang may ibang balita na para baguhin yung naratibo. Pinabulaan na naman ng Malacanang ang pagkakadawit sa pangalan ng First Lady sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Nanawagan naman ang presidential sister na si Senator Amy Marcos sa palasyo na maglabas ng komprehensibong report hinggil sa mga individual na may direkta o di direktang kinalaman sa issue, maging ang unang ginang at iba pang opisyal ng pamahalaan. Binasa mo yung galing kay former Ambassador Bobby, no? Na nakapangalan siya dyan. Unang-una, klarado na parte si Ginoong Tantoco ng official entourage. Kasama siya doon. Pangalawa, pinangalanan si First Lady sa isang dokumento ng isang banyagang bansa. So paano mo yun hindi i-explain sa public? Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News.